Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva. Shoutout kay Reben Beat. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ivory, napag-isipan mo na ba, kung ikaw ang superior nila, may base ka lang ba sa Chanmo Castle? Naisip ito ni Ivory, hindi malamang, at nakakita rin siya ng katulad na kaso ng isang batang babae na kinidnap noong sila ni Han Sanchen ay nasa Central Plains. Tama, hindi ba Tangzang na may apelyido noon, na napakakapangyarihan sa lungsod? Sa huli, kinuha pa natin ang lumang pugad. Tumanggo si Ivory, totoo ito. Nandito ang problema. Kung hindi mapanlikha ang disenyo ng ganoong kalaking bagay, paanong isang beses lang ito dadalhin sa atin? Mayroon tayong kakayahan na maging totoo, ngunit ang ibang tao ba ay talagang walang silbi? Nahaharap sa problemang ito, medyo naunawaan ni Ivory. Ibig mong sabihin, simula nang malaman natin ang mga bagay na ito, hayaan mo na silang maghagis ng daga. Tumanggo si Han Sanchen, sa totoo lang, kung ito man ay para pigilan tayo, o kung unti-unti nilang pagsasamahin ang depensa sa hinaharap, ang huling resulta ng bagay na ito ay hindi na ito magiging airtight mula ngayon. So, naiintindihan ni Ivory, na nangangahulugan din na ang mga depensa sa lahat ng dako ay dapat na puno ng hilaga. Ibig sabihin, malamang na tama ang haka-haka ni Han Sanchen ngayon. Mas importante lang tong bagay na to. Natatakot ako na matagal nang hinahanap ng lahat, pero sa huli ay ibinasura na lang namin, na makakasira sa mood ng lahat. Ang mga ito ay para lamang mailigtas ang kanilang buhay at simpleng magtrabaho. Kapag nalaman nilang walang silbi ang kanilang ginagawa, paano nila iisipin? Natatakot ako, iisipin nila na sadyang pinaglalaroan sila ni Han Sanchen, pero sa totoo lang, ayaw niyang mamatay sila. Kapag mayroon na silang ibang mga ideya, ang sitwasyon ni Han Sanchen at Ivory ay hindi na kasing simple kung kaya nilang kontrolin ang mga ito. Higit sa lahat, ang grupong ito ng mga tao ay maaaring maghimagsik anumang oras. Hindi iyon ang gustong makita ni Han Sanchen. At paano naman ang mga tao? Gusto nila ng higit pang paghihiganti, gustong iligtas ang mga tao, kung alam din nila na wala silang silbi, natatakot ako na madudurog ang kanilang mga puso. So ano ang iniisip mo? Hindi nagsalita si Han Sanchen, at tumingin kay Angelica, na nakatayo sa isang tabi. Humanap na lang ng scapegoat. Kapag may mga emosyong ilalabas ang emosyon ng masa. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Han Sanchen, agad na naunawaan ni Ivory. Kaagad pagkatapos nito, nang natulala si Angelica, biglang nagkunwaring kumilos si Han Sanchen. Ano, Angelica, may sasabihin ka sa akin, tama? Ha? Gusto mong sabihin ang lokasyon ng pihitan. Sinabi nila na hindi nila mahanap ang mga ito sa lahat. Ikaw lang ang nakakaalam. Gusto mong mag-grab ng trabaho. Bibigyan ka ng paraan para mabuhay, pero hindi sila. Manhid ang mga Angelica, tinali ako sa iyo, at ang buong tao ay hindi pa lumalabas sa depresyon, kailan ka nagsalita? Ano pa ang sinabi ko sa iyo tungkol sa lokasyon ng pihitan? Hindi ba ito kalokohan? Gusto mong ilihim ko. Damn, sinabi mo kanina. I'm keeping it a secret now. Pagkatapos magsalita, sa ilalim ng sobrang depressed na sitwasyon ni Angelica, talagang inilapit ni Han Sanchen ang kanyang mga tainga, at pagkatapos ay tumanggo, na para bang ito ay isang espesyal na bagay. Maraming tao ang nakarinig ng mga pag-uusap na ito, at tumingin sila, at mas nakita nila ang eksenang ito mula sa kanilang mga puso. Dati, si Angelica ang Panginoon ng lungsod, at sapat na para pisilin at pagsamantalahan sila, ngunit ang tanong ay ano ang ginagawa mo ngayon? Maglakas loob na lumabas para mangagaw ng negosyo sa oras na ito. Sa sandaling ito,
Isang grupo ng mga tao ang huminto. Kung wala pa si Han Sanchen, natatakot akong sumugod sila at durugan ang taong ito sa libu-libong piraso. Gayunpaman, mayroon ding mga makatuwirang tao na alam na walang silbi ang magalit. Sa ngayon, ang pinakamahusay na paraan ay ang maging tapat at magtrabaho ng masunurin. Kung hahanapin mo muna ang piitan, makukuha mo muna ang pagkakataon. Sa pag-iisip nito, hindi kailangan ng maraming tao ang mga tagubilin ni Han Sanchen, kaya't tumayo sila at isa-isang tumakbo sa harapan ng entablado, at pagkatapos ay maingat na sinuri ang shoto, na binago ng itim na enerhiya. Pagkatapos nito, sumugod ang pidian-pidian patungo sa dalawang pangunahing lugar. Nang makitang wala nang gaanong natira sa karamihan, bahagyang ngumiti si Ivory. Okay, itigil ang pag-arte, karamihan sa kanila ay pumunta sa dalawang lugar na iyon ng mag-isa. Pagkatapos ay binawi ni Han Sanchen ang kanyang katawan. What are your plans? I believe, hindi ka lang naghahanap ng scapegoat, di ba? Sa pagtingin kay Ivory, alam ni Han Sanchen na hindi ito mate atago sa kanya. Oo, sumama ka sa akin sa isang lugar. Storytelling channel sa YouTube. Nang matapos ang mga salita, mabilis siyang kinaladkad ni Han Sanchen patungo sa direksyon ng nakaraang Golden Palace bago naghintay ng reaksyon ni Su Yingxia. Nandoon pa rin, parang walang nagbago. Gayunpaman, kapag tiningnan mong mabuti, palagi mong nararamdaman na may hindi tama. Bakit ka nandito? Ang dating daan ba hinahanap mo? Sumimangot si Ivory at sinabing, gayunpaman, tila wala ng tao. Walang laman ang paligid, marahil sa pag-urong ni Angelica ay nagmadali silang nagkalat. Noong oras na iyon, noong inatake tayo ng 6 na gintong pader, pinalabas kita mula sa ibaba. Kaya, naghihinala ako. Nagtataka ka, posible bang ang piitan na ito ay nasa ilalim ng gintong kastilyong ito? Tumanggaw si Han Sanchen, ngunit mabilis na umiling muli. Sa teorya, ito ay totoo, ngunit hindi ito dapat maging napakasimple. Ayon sa iyong nakaraang paglalarawan, ang lugar kung saan ka gaganapin ay mas katulad ng isang espasyo. Iniisip ko na biglang pumasok sa ilusyon ang mga taong nakakasalamuhan natin sa magandang lugar na ito, kaya posible bang may porma sayon pa rin. Sa isang line-up, bagamat parang walang katotohanan, kung isasaalang-alang ang lahat ng mga pangyayari, tila ito talaga ang pinakamalamang. Sa pag-iisip nito, tumingin si Su Yingxia sa paligid at tila may hinahanap na mali. Sinubukan niyang maalala ang lahat ng mga detalye, sinusubukang buuin muli ang eksena sa oras na iyon upang makita kung makakahanap siya ng anumang mga pahiwatig. Biglang may kumislap na liwanag sa isip niya. 3,000, I think, parang may nahanap na ako. Nang marinig ito, lumingon si Han Sanchen at sinabing, sabi mo. Naaalala ko na pagkatapos kong lumabas sa 6 na gininto ang pader, agad akong pumasok sa isang itim na espasyo. Ang espasyo ay dapat na napakalaki, at ang lahat ng mga tao ay nasa isang katulad na bilog ng enerhiya, at pagkatapos ay patuloy silang lumulutang sa kalawakan. Panipi, kami ay tulad ng isang bituin, lumulutang sa malawak na universo, walang layunin, ngunit sa kalawakan. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi umimik si Han Sanchen, at tahimik na inayos ang lahat ng kanyang mga salita sa kanyang isipan. Ang malawak na universo, bagamat napakalaki ng gintong palasyong ito, wala siyang kinalaman sa kalawakan. Bukod dito, gumamit din si Ivory ng isang napakakritikal na salita sa paglalarawan, lumulutang. Ano ang lumulutang? Ang pagbagsak mula sa layo na ilang daang metro lamang sa itaas, malinaw na hindi kinakailangan na lumutang, sa karamihan ay isang pagkahulog. Ang drift ay dapat ang uri ng salita na magagamit lamang pagkatapos na lumutang sa hangin sa mahabang panahon. Sa makatuwid, ang lugar na ito ay tila mas nakakapagkumpirma ng isang bagay, iyon ay, malamang na tama ang hula ni Han Sanchen, at may puwang pa rin para dito. Natatakot ako na hindi ko mahanap ito doon. Sinabi ni Han Sanchen, ako ang may pinakasimple at direktang paraan. Saglit na natigilan si Ivory, ibig mong sabihin. I-reorganize ang eksena. Halatang nagulat si Ivory, ibig mong sabihin, gusto mong muling buksan ang 6 na gintong pader. Pero, hindi ba delikado yon? Tumanggaw si Han Sanchen, tunay ngang mapanganib, ngunit nasa aking mga kamay na ngayon ang pagbuo. Kaya, hindi ito masyadong mapanganib. Pero ang tanong,
Ano ang dapat kong gawin kung hindi ko alam ang labasan? Hindi ba't katulad din iyon ng paglalagay ng sarili sa hukay? Nag-aalala si Ivory. Kung may mangyari kay Han Sanchen sa oras na iyon. Tapos malaki ang posibilidad na mag-comeback si Angelica. Huwag umasa sa grupo ng mga traidor, sila ay walang iba kundi damo sa dingding. Si Ivory ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, ngunit nag-aalala na sa sandaling magkaroon ng kapangyarihan si Angelica, ang mga tao sa buong lungsod ay malilipol. Otherwise, I'll go. Anyway, I've been there. If anything happens outside, you can stabilize the situation. Sabi ni Ivory. Medyo nag-alinlangan si Han Sanchen. Sa makatwiran, si Ivory ay syempre ang pinakaangkop na kandidato. Pero emotionally speaking, kung asawa ka, paano mo hahayaan na makipagsapalaran ang asawa mo? Nang mag-alinlangan si Han Sanchen, nagpa siya si Ivory, alam kong may pananagutan ka, ngunit, sa oras na ito dapat mong alagaan ang pangkalahatang sitwasyon. At saka, kontrolado mo ang formation, hindi ba mas mabuting protektahan mo ako? Medyo napahiya si Han Sanchen. Kinokontrol lang niya ang paraan ng pagbuo. Hindi pa niya ginamit ang ganitong uri ng pagpipino. Ang maliit na itim na patpat ay ginamit sa malaking porma sayon at hindi makakatulong kay Ivory. Sa sandaling mangyari ang anumang aksidente, maaaring tuluyang mawala si Ivory sa mundong ito. Pupunta ako, malamig na sabi ni Han Sanchen. Ano, fuck? Hindi ba? Ano ang kinakatakutan mo? Nanlumo si Han Sanchen. Ang pinakamalaking variable na darating sa oras na ito ay ang koneksyon sa maliit na itim na stick. Gayunpaman, upang hindi mag-alala si Ivory, pinili ni Han Sanchen na itago ang balita. Anong mali? Ngunit napakaraming alam ni Ivory tungkol kay Han Sanchen na halos alam na niya kung ano ang gusto niyang umutot kapag nag-pout siya. Umiling si Han Sanchen at matigas na sinabi, okay lang. Hindi kaya pagkatapos mong pumasok, nalaman mong naputol ang koneksyon sa maliit na itim na patpat. Gaya ng inaasahan sa sarili niyang asawa, mahuhulaan niya. Sinabi niya ang lahat, at alam na alam din ni Han Sanchen na halos imposibleng itago ito. Kaya naman, matapang na lang ang aking ulo, napakatalino mo, ikaw ang aking asawa gaya ng inaasahan. Ivory rolled her eyes, nakasusunog ang kilay mo, nasa mood ka pa magbiro. Anong ginagawa mo ngayon? To be honest, I'm really not afraid of dying kapag nasa tabi kita, pero, kung mamatay tayo ng ganito, it would be too useless for the two of us, right? Nakakahiya na sabihin na, ang dalawang mag-asawa ay nahuli sa kanilang sariling mga porma sayon. Si Ivory ay medyo natulala, ngunit ang kanyang kaisipan ay medyo optimistiko pa rin. Ito ay dahil sa paglulubog ni Han Sanchen at ang malakas na pakiramdam ng seguridad na dala ng kanyang presensya. Pagkatapos sabihin ito ni Ivory, mas nakahinga si Han Sanchen, at pagkatapos ay pinalakas niya ang kanyang isip at patuloy na sinubukang makipag-ugnayan sa maliit na itim na stick. Siya ang pinakamagandang sagot kapag sila ay nakulong. Kung wala siya, halos nasa desperadong sitwasyon ang mag-asawa. Ang isang pango-palakol lamang ay hindi sapat. Gamitin mo muna ang pango-axe para suportahan ang magkabilang panig. Sa kasong ito, ang bilis ng pag-urong ng dalawang panig ay biglang bumagal, at sa prosesong ito, tiyak na mabubuksan nito ang isang maliit na puwang sa iba pang apat na pader. I'm wondering if the space is too airtight because the six walls are too tightly sealed. Isipin mo, nung nasa bahay tayo, minsan sobrang kapal ng pader at sarado ang pinto, at katumbas ng pagkawala ng signal ng Wi-Fi. Pwede na ba to? Nang marinig ang mga salita ni Ivory, sumimangot si Han Sanchen. Kahit na ang kanyang pagkakatulad ay hindi napakahusay, ito ay karaniwang umaayon sa prinsipyong istruktura ng buong bagay. Ang mga array, o mga ilusyon, sa katunayan, sa kabuuan, dapat silang lahat ay lumitaw sa gintong palasyong ito. Kaya natural, ang kanilang tunay na lokasyon ay dapat ding napakalapit sa Golden City. Sa ganoong malapit na kapaligiran, sa teorya, hindi dapat maging isang malaking problema ang pakiramdam ang maliit na itim na stick. Ang tanging makatwirang paliwanag para sa kasalukuyang sitwasyon ay ang talagang ipinaalala ni Ivory. Masyadong patay ang anim na pader. Para walang makapasok at walang makalabas. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Han Sanchen na purihin si Ivory, asawa, hindi lang ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo,
kundi ang pinakamatalinong babae sa mundo. Don't come, taking advantage of the fact na malayo pa ang 6 na pader, subukan mo muna. At least, kung may ma-accident, may panahon pa tayong gumawa ng ibang remedyo. Tumanggo si Aaron, hindi nagsasalita ng walang kaparirikan sa sandaling ito, ang panguna palakol ay direktang iginuhit, at inilagay niya ito sa kanyang harapan, at agad na pinindot ang kaliwa at kanang mga dingding ng direkta. Pagkatapos noon, tinitigan ni Han Sanchen ang iba pang 4 na dingding. Pagkataon, paalala rin ni Ivory sa oras. Nang ang kaliwat kanang dingding ay itinaas ng palakol ng pango, halatang bumagal ang takbo nito, habang ang harap at likuran at itaas at ibabang pader ay hindi napigilan. Nangangahulugan din ito na magkakaroon ng mga pagkaantala sa 6 na pader. Bagamat napakaikli ng pagkaantala na ito, sapat na ito para kay Han Sanchen. Sa pag-iisip nito, naabot ni Han Sanchen Divine Sense Kuidong ang sukdulan. Tiningnan ni Ivory si Han Sanchen ng malapitan, at hindi naglakas loob na magpahangin, dahil sa takot na hindi niya sinasadyang maistorbo si Han Sanchen. Bigla, sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Han Sanchen, at ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Ivory, tila naramdaman ko ang maliit na itim na stick. Talaga, halatang masaya din si Ivory. Walang oras si Han Sanchen para sumagot. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng paghimok sa lahat ng may buong konsentrasyon ay nagpapataas ng kanyang kamalayan ng walang hanggan. Little Black Stick, basagin mo ang formation para sa akin. Sa isang dagandong, agad na nagsimulang kumilos si Han Sanchen. Kaagad pagkatapos, ang 6 na pader ay nagsimulang yumanig ng dahan-dahan. Dalawang mag-asawa, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, at tahimik na naghihintay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!